Lalim ng damit na gawa sa tela, ipakita ninyo. Huminto sandali, nagpatuloy siya, kaya ngayon ay kailangang suriin ko. Ilan ba ang lalabas sa lalim ng damit na gawa sa tela? Nagulat siya at sinabi, ang batang mapangahas na ito, ngayon ay. Tiyak na titignan ko ang taong iyon para maghiganti para sa mga anghel ng lugar. Sa kanyang isipan, tahimik niyang naisip. Ano ba talaga ang antas ng taong ito sa gamot? Ang batang anghel ng lugar na iyon ay halos pinahirapan ng walang laban. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, ang buong katawan niya ay naglabas ng malamig na enerhiya. Sa oras na ito, ang kakayahan ng gamot ay nag-activate ng isang makapangyarihang teknik na nagmumula sa langit, nagpapalabas ng dilaw na liwanag sa paligid niya. Isang dilaw na dragon ang lumitaw na lumilipad sa paligid, sa ilalim nito ay isang malaking dilaw na kampana. Ang antas ng gamot ay mula sa ika-6 hanggang ika-9 na antas ng dakilang emperador. Naalala niya, noong gabing iyon. Nang inutusan siya ni Laoto na hulihin si Diep Lamlang, siya ay lumuhod sa lupa at nagtaka, Laoto. Talagang kailangan kong personal na hulihin si Diep Lamlang at ang batang anghel ng lugar na iyon? Ang dakilang prinsipe ng kaharian ay may ilang dakilang emperador lamang, ayon sa akin. Galit na sumagot si Laoto, sa loob ng iyong tahanan, hindi ba inaasahan mong ako mismo ang hahuli sa babaeng iyon? Kung ganoon, maupo ka na lang sa ulo ko. Agad siyang yumuko at nagsabi, Laoto, huwag kang magalit, sisimulan ko na ang trabaho. Hihikayatin ko ang batang anghel na iyon na dalhin si Diep Lamlang pabalik. Pinayuhan siya ni Laoto, tandaan mo, si Diep Lamlang ay may katawan ng phoenix na ipinanganak mula sa langit. Kaya mas madali para sa akin na maabot ang mas mataas na antas at pahabain ang aking buhay. Mahabang gabi, maraming panaginip, simulan mo na ang trabaho, at kahit ano pa ang mangyari. Tiyaking maprotektahan ang batang anghel na iyon at maibalik siya. Bumalik sa kasalukuyan, naisip niya, delikado ang manatili dito, mas mabuting umalis para makaligtas. Mukhang kailangan kong maghintay hanggang mamatay ang matanda, ako ang magiging tagapagsalita sa lugar ng Silangang Chu. At pagkatapos, inilabas niya ang isang madilim na teknik, isang kamay na may matulis na kuko ang lumitaw sa harap niya. Matapang na sinabi ni Duok Vuong, kailangan kong makita kung anong kakayahan ang matandang ito na malapit ng mamatay. Tinanong siya ng spirit system, player, pagkatapos ay subukan mong ipagpatuloy ang laban, ang matandang ito ay kalahating espiritu. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang dilaw na kampana. Huminga ng malalim ang spirit system. Nakakainis, natakpan ang paningin ko, ang matandang ito ay napakatalino. Tiwala siyang sinabi, huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas, hayaan mo akong maglaro ng apoy. Sa oras na ito, ginamit ni Minlao ang isang madilim na teknik para tumakas, iniisip niyang may pagkakataon siyang makatakas, bago pa makaresponde ang kalaban. Kung mananatili pa siya, siguradong mapapagod siya sa laban. Hawak ni Duok Vuong ang isang piraso ng chess sa harap ng isang chessboard. Mahinang sinabi, sa wakas na huli na kita, tingnan mo kung saan ka tatakbo. Inilagay niya ang chess piece at ginamit ang teknik na cloud movement para ilagay si Min Lao sa isang limitadong lugar. Nang mahuli, tiningnan siya ni Min. Hawak ni Duok Vuong ang isang piraso ng chess sa harap ng isang chessboard. Mahinang sinabi, sa wakas na huli na kita, tingnan mo kung saan ka tatakbo. Inilagay niya ang chess piece at ginamit ang teknik na cloud movement para ilagay si Min Lao sa isang limitadong lugar. Nang mahuli, tiningnan siya ni Ming Lao nang may galit, batang lalaki, talagang tuso ka, ginamit mo ang lahat ng paraan para patayin ako. Bigla, lumitaw si Henko sa harap niya, na nagsabing, ginamit mo ang lahat ng paraan. Tumugon si Duok Vuong. Huwag kang magpakasawa, hindi mo pa alam ang tunay kong kakayahan. Naglabas si Ming Lao ng pulang enerhiya, ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab, kahit na tumaas siya mula kalahating espiritu hanggang sa pinakamataas na espiritu. Isang madilim na enerhiya ang lumalabas na puno ng kapangyarihan. Sa gitna ng bagyo, sumigaw siya ng malakas. Nag-alala si Diep Lamlang, hindi ito posible, ito ba ang kapangyarihan ng espiritu? Tumugon si Doan noong mula sa likuran, ano ba yan, maliit na kaharian sa ibaba, bilang isang reyna, wala kang alam. Iniisip niya, ano bang baliw ang matanda sa lugar na ito, pilit na pinipilit na umangat sa antas ng espiritu. Ngunit ang marka sa katawan ay naalis na, dapat ba akong tumakas at magtago muna? Nag-alala ang spirit system at sinabi sa kanya, player, ang matanda ay nasa antas ng espiritu na ngayon, kailangan mo ba ng tulong? Mahinang sumagot siya,
hindi kailangan, siya mismo ang sisira sa sarili sa pilit na pag-angat, hindi pa siya kasing lakas ng tunay na espiritu. Tumayo si Ming Lao na may pulang mukha, pinokus ang lakas sa kanyang palad at sinabi, bastos na batang lalaki. Kahit anong gawin ko ngayon, ibababa kita sa impyerno. Hawak ni Henko ang kanyang sibat, malakas na sinabi, hanggat nandito ako, hindi ka makakalapit sa amo ko. Sinabi ni Duok Vuong sa kanya, Henko, baliw na ang matanda, baka mapahamak ka sa pakikipaglaban sa kanya. Nag-alinlangan siya, amo, pero hanggang ngayon, wala ka pang natalo na kalaban. Mahinang hinaplos niya ang ulo ni Henko para aliwin, ayos lang, pinilit mo na ang lahat, ako ang haharap sa matanda. Umalis ka na muna, umiti siya at sumagot, opo, amo. Pagkatapos umalis si Henko, ginamit niya ang isang daliri para pang-akit sa matanda. Matanda, kung nandyan ka pa, sumigaw ka. Hindi niya alam kung anong teknik ang ginamit ng matanda, biglang lumitaw sa likod niya ang isang malaking puting lalaki na puno ng kalamnan at malakas na sinabi. Bastos na batang lalaki, gusto kong makita kung paano mo tatanggapin ang isang buong lakas mula sa espiritu. Pagkatapos ay pinagsama niya ang lakas at pinuntirya siya. Ang malaking kamay na may malakas na puwersa ay lumikha ng isang whirlwind sa hangin. Nag-alala si Diep Lamlang at sumigaw, husband. Si Ming Lao na may mga wrinkles sa mukha ay nagulat sa kanya, isang malakas na suntok, tanging mga labi lamang ang natira. Ito ang kapangyarihan ng espiritu, naiintindihan mo ba? Hindi niya alam kung kailan, lumitaw si Duok Vuong sa likod ni Ming Lao. Mahinang sinabi niya, malapit ka nang mamatay pero wala ka pa ring pakialam, tunay kang hangal. Bigla, isang espada ang tumagos mula sa likod ni Ming Lao. Nagulat siya at sinabi, ano ba itong teknik na ito? Malamig na tiningnan ni Duok Vuong ang talo at malamig na sinabi, anong teknik? Hindi mo pa alam. Natakot si Diep Lamlang, nagtanong ng may pag-aalala, husband, ayos ka lang ba? Hindi ko mapigilang manginig, sa oras na iyon, nagmadaling lumapit si Henko para alamin ang kalagayan niya. Amo, hayaan mo akong suriin ang katawan mo. Tinanggihan niya ang kamay niya at mahinang sinabi, ayos lang ako, huwag kang mag-alala, hindi ako mapapahamak. Tiningnan siya ni Doan noong ang may pagmamahal at naisip, si Duok Vuong ay gwapo at malakas. Ang kanyang lakas ay tila walang hanggan, mukhang siya ay isang matibay na sandigan. Hindi nagtagal, umalis ang tatlo, si Duok Vuong, Diep Lamlang, at Henko. Iniwan ang spirit system na sumigaw, player, huwag ka munang umalis, hindi pa tapos ang pagkalkula ng gantimpala. Player, huwag ka munang umalis, hindi pa tapos ang pagkalkula ng gantimpala. Nang marinig ang gantimpala, agad siyang lumingon at nagtanong na parang galit, gantimpala? Hindi ba't nakalkula na? May buwan na ba? Ang sensitibong bagay na iyon ay inilabas niya para sa kanya. Galit na sigaw ng system, tumahimik ka, ikaw ang may buwan. Biglang sinabi ng spirit system, mukhang malapit na nga. Tiningnan niya ito ng bahagya at naisip, parang ganito rin ang nangyari noong nakaraan, baka ang gantimpala ay. Hinala niya, parang ganito rin ang nangyari noon, baka ang gantimpala ay mga piraso ng langit na landas. Sa oras na ito, nag-concentrate ang spirit system ng enerhiya. Pagkatapos ay inilabas nito ang isang piraso ng langit na landas at masayang sinabi, player, nakuha na natin ang pangalawang piraso ng langit na landas. Isang dilaw na liwanag ang lumitaw sa isang bato na lumulutang sa hangin. Gitna landas at sinabi, player, ilagay ang piraso para makita kung may pagbabago. Nagtaka siya at nagtanong, ano ba ito? May mga bagay pa ba sa mundong ito na hindi mo alam? Nagkamot ito sa ulo at ipinaliwanag, ito ang langit na landas, ang mga patakaran na bumubuo sa mundong ito. Ito ang pinakamataas na umiiral, hindi pa bukas ang lahat ng kapangyarihan ng sistem. Hindi pa ito ganap na makapangyarihan. Tiningnan niya ito ng bahagya at nagtanong, hindi pa ganap na makapangyarihan? Kung alam ko lang, hindi na ako malilinlang. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang ibinaba ang piraso, at sa sandaling ito ay tumama sa bato, agad na lumitaw ang alon ng dilaw na enerhiya. Hindi nagtagal, ang alon ng enerhiya ay dahan-dahang lumipad sa paligid niya, ang pangunahing daan, ang pintuan ng kamay, ang pangunahing daan ng mahina, ngunit matalinong antas. Ang dakilang emperador ng pintuan ng dakilang emperador ng baliw na silid. Biglang, ang spirit system ay masayang sumigaw, mabuhay, mabuhay, binabati kita player sa muling pag-angat ng antas, binabati kita player sa pag-usad ng isang hakbang sa landas ng langit. Itinuro ni Duok Vuong ang screen ng system at sinabi, sa wakas ay naabot ko na ang rurok ng dakilang emperador, ngunit ang landas na ito ay medyo nakakainis para sa akin. Ipinaliwanag niya sa kanya,
Player, hindi tulad ng iniisip mo, ang pag-activate ng kapangyarihan ng mahina, ngunit matalinong antas ay maaaring itago ang iyong tunay na lakas. Upang maiwasan ang mga pamamaraan ng mga banal na tao na matuklasan ito. Nang marinig ito, hindi maiwasang humanga si Anne. O, isang kapangyarihan na nagpapanggap, maaari akong magpanggap bilang isang maliit na manok na bagong pasok sa tiyak ko para pahirapan ang iba, napaka-interesante. Pagkatapos ay hinaplos niya ang ulo ni Henko, iniutos sa kanya, Henko, alisin mo lahat ng kagamitan at mga kayamanan ng dalawang taong ito, bibigyan kita ng malaking gantimpala mamaya. Sumagot siya, opo, Panginoon. Sa puntong ito, tinanong din ni Dieplamlang si Anne, Husband, ang labanan kanina ay napakabagsik, hindi ka ba nasaktan? Umiti si Anne at sumagot, paano ako masasaktan? Ang nangyari kanina ay napakadaling talunin, parang pagbaliktad ng palad lang. Tumingin siya kay Dieplamlang ng may pagmamahal, at mahiyain niyang sinabi, Duok vuong kaka, sobrang nervyos ako kanina, hindi ko inasahan na si King ay gwapo at matapang na ganito, talaga namang napapahanga ako. Biglang lumapit si Doan A.A. noong mula sa likuran, inilagay ang kamay sa balikat ni Duok vuong na ikinagulat ni Anne. Itinuro ni Dieplamlang ang kamay na nakapatong sa balikat ni Anne at galit na sumigaw, Doan A.A. noong, lumayo ka sa aking husband. Hindi lamang siya umalis, kundi nilaro pa niya si Dieplamlang, bakit ang tensyonado ng ilong mo? Wala ka bang tiwala sa iyong husband? Nang marinig ito, lalo pang naiinis si Dieplamlang, matapang niyang sinabi, Doan A.V. noong, huwag kang magpanggap dito, huwag mong akalain na hindi namin nakikita ang iyong mga masamang balak. Namula si Doan A.V. noong, at may kislap sa mga mata, hindi ko inasahan na ang ilong mo ay ganoon katalino, talagang plano kong ialay ang aking sarili bilang pasasalamat sa pagkakabuhay ni Kaka. Ngunit paano niya matatanggap ang ganoong pagsuko? Mahigpit na nagbabala si Dieplamlang, mapanganib na fox spirit, kung lalapitan mo man lang ang isang hibla ng buhok ng aking husband, papatayin kita. Ngunit paano niya matatanggap ang ganoong pagsuko? Mahigpit na nagbabala si Dieplamlang, mapanganib na fox spirit, kung lalapitan mo man lang ang isang hibla ng buhok ng aking husband, papatayin kita. Walang takot na hamon si Doan A.V. noong, Dieplamlang, gusto mo bang makipaglaban? Ngayon ay isa na akong malakas na mandirigma ng 8 dakilang emperador. Sa puntong ito, matindi ang pagtatalo ng dalawang babae. Si Dieplamlang ay may katawan ng espiritu ng merito, unang antas ng emperador, si Doan A.V. noong ay may antas ng lakas. Ang 8 dakilang emperador ay ayaw makialam sa labanan ng dalawang babae, kaya nagmadali si Anne na maghanap ng pagkakataon, tingnan natin kung ano na ang nahanap ni Henko doon. Mabilis na tumakbo si Anne, hindi nakalimutang sabihin sa spirit system, nakakatakot ang mga babaeng nagtatalo, tumakbo na tayo. Tumawa ito, player, ngayon lang ba ito nangyari? Dala ni Henko ang malaking kahon, maliit na kahon, at maraming mga trohiyang pandigma, iniulat sa Panginoon na alis ko na ang lahat ng mahahalagang bagay mula sa kanila. Kinuha ni Duok Vuong ang isang libro, medyo napaisip, bakit ba ang Huyen Wuyet Dynasty ay ganito kahirap, ang tanging produkto ay isang maliit na aklat na ito. Henko, kunin mo ang mga ito at hanapin ang pagkakataon na dalhin sa Lin Kiemtong. Ngumiti siya at sumagot, Opo, Panginoon. Kinabukasan, nag-ingay ang mga tao sa lungsod, narinig mo ba? Ang Huyen Guyet Emperor ay natalo na sa kamay ng dakilang Fing natin. Maaga pa lang ay kumalat na ang balita, ang ating queen ay nagbigay ng malaking amnestya at nagwaksi ng buwis. Isang opisyal ang nagsabi, natalo ang Huyen Guyet Emperor sa kamay ng dakilang Fing natin, baka maghiganti sila sa buong bansa. Sumagot ang katabing opisyal, huwag kang mag-alala sa mga walang kwentang bagay, ang ating king ay matalino at malakas, walang katulad sa buong mundo, sa tingin ko ang Huyen Wuyet Dynasty ang dapat mag-alala sa dakilang Fing natin. Huwag kang mag-alala sa mga walang kwentang bagay, ang ating king ay matalino at malakas, walang katulad sa buong mundo, sa tingin ko ang Huyen Wuyet Dynasty ang dapat mag-alala sa dakilang Fing natin. Sa parehong oras, naroon sina Duok Vuong, Dieplamlang, Henko, at Gingguin Infant sa silid ng pagpupulong. Pumutok si Doan A.V. noong, Duok Vuong Kaka, ano ba ang nagawa ko na mali kaya pinipigilan mo ako ng ganito? Mahigpit na nakapit si Dieplamlang, kung magpapatuloy ka, ikaw pa rin ang pangunahing suspect sa pagpasok sa dakilang Fin Dynasty, ilabas mo na ang lahat ng alam mo, kung hindi ay habang buhay kang makakulong. Galit na tinugo ni Doan A.V. noong, Dieplamlang, gusto mo bang gumamit nito bilang paghihiganti? Sige, handa ako.
Hindi na pinansin ni Anne ang dalawa, tinanong niya si Anne, "Husband, ano ang palagay mo?" Sagot ni Anne, "Doan Afe noong, sa tingin ko dapat kang makipagtulungan ng kaunti." Mahinang sinabi ni Doan Afe noong, "Duok vuong kaka, hindi ko inasahan na ganoon kakagaling, kahit mapunta sa kulungan o sa espasyo, susundan kita." Iniabot ni Anne ang mga gamit kay Diep Lamlang. Umubo siya at pinaalalahanan si Doan Afe noong, "Doan Afe noong, dapat ay may kaunting dangal ka pa." Nakaposisyon si Doan Afe noong, "Dithi, ang mga tao tulad ni Duok Vuong ay hindi talaga marunong magpahiwatig." "Sige, kung may tanong kayo, itanong niyo na, sasagutin ko lahat." Tinanong ni Diep Lamlang, "Narinig ko na ikaw ang huling supling ng royal family ng Huyen, Viet Dynasty. Paano mo nakuha ang trono mula sa Doan Afe noong?" Seryosong sinabi ni Doan Afe noong, 600 taon na ang nakalipas, nag-ensayo ako ng mag-isa sa labas, tinanggap ng aking ama ang mga Wandering Wolf Tribe. Nakakagulat, sa loob lamang ng higit 100 taon, nakuha nila ang kapangyarihan, at niloko ang aking ama na ipakasal ako sa isang nakakainis na Thingi. Naalala niya ang engagement party, kung saan ang lolo ng Doan Afe noong at mga elder ng tribe ay sabay-sabay na kumilos. Dito siya naiinis, pinatay nila ang aking ama, naging bilanggo ako, at nakuha ng tribe ang buong Huyen Viet Dynasty. Kaya hindi maiwasang isipin ni Anne, ang ama ni Doan Afe noong ay talagang takot, naagaw ang kanilang tirahan at nag-organisa ng isang madugong kasal. "Nakakainis talaga," sabi ni Anne, "ang tribe ay talagang mababa, siguro alam mo sila ng mabuti, ano ang lakas nila ngayon?" Ngumiti si Doan Afe noong, "Dapat pasalamatan si Duok Vuong Kaka na tumulong sa akin na patayin ang Even Kigit at si Yimin na direktang nagpahina sa lakas ng tribe ng kalahati. Siguro ang natitira lang ay Eggie Huyen at ang matandang hindi pa namamatay, kaya't hindi mas malakas ang kanilang lakas kaysa kay Eggie Huyen." Nakatawid ang mga braso ni Diep Lamlang, at tahimik na sinabi ang isang nakakagulat na pangungusap, "Kung ang tribe ay natira na lang ang dalawang matandang iyon, bakit hindi na lang natin sila lipulin?" Nagulat si Anne at tinanong muli, "Ano? First Prince, o baka dapat mong pag-isipan ito muli?" Sa loob ni Anne, iniisip niya, siguradong mapapawi ang tribe, pero kung lipulin ang buong clan, magiging komplikado, kung may mapalampas, baka magdulot pa ng maraming problema. Biglang tumayo si Doan Afe noong, iniwagayway ang kamay at nagdeklara, "Napagpasyahan ko na, ipadala ang utos, italaga ang king bilang Grand Marshal ng hukbo ng buong mundo, at pumili ng araw para sa seremonya. Parang isang general, lalaban sa Huyen Viet Dynasty." Nagulat si Anne, "Ano? Ang laban sa Queen ay hindi ba para lipulin ang tribe? Bakit naging paglipol ng bansa na?" Nilapitan ni Doan Afe noong ang kanyang mga kamay sa mukha, may luha sa mga mata, at emosyonal na sinabi, "Duok Vuong Kaka ay napakalakas, at dahil sa akin ay nagpasimula ng digmaang pambansa, talagang napakaganda ng pakiramdam." Pinangilagan siya ni Duok Vuong, "Tumahimik ka, huwag kang makialam." Sinabi ni Diep Lamlang kay Doan Afe noong, "Huwag kang mag-alala, ang paghihiganti para sa bansa ay gagawin ni Cham para sa iyo." Ngumiti siya at sumagot, "Haha, salamat na lang sa Queen ng Ilong." Tumingin siya kay Doan Afe noong, nagkunot ng noo at nag-isip, tiyak na buburahin ni Cham ang Huyen Viet Dynasty, at papatayin ang lahat ng pangarap ng isang fox spirit tulad mo. Sa puntong ito, may sariling plano na rin si Doan Afe noong, pagkatapos lipulin ang tribe, bawiin ang trono, at ialay ang buong rang SS kay Duok Vuong Kaka, magiging pantay na sila. Samantala, iniisip ni Duok Vuong, "Sige, pagkatapos lipulin ang tribe, buburahin ko rin ang Huyen Viet Dynasty. Sigurado akong maaari na akong magpahinga ng isang mahabang bakasyon." Natawa ang spirit system kay Anne, "Hay, may magandang palabas na naman tayo ngayong pagkakataon." Bigla, naubos na ng gana si Duok Vuong habang nakasandal sa upuan, malungkot na nagsalita, "Sayang, hindi ba pwedeng maghintay ng ilang araw bago labanan ang Huyen Viet Wang Trio? Nasa honeymoon pa tayo." Sagot ni Diep Lamlang ng walang pakundangan, "Honeymoon? Wala namang ganoong kayamanan sa Hai Bat Hong, kamakailan lang namatay ang Sulfayandan. Kung hindi tayo lalabas ngayon, kailan pa?" Pagkatapos magpalit ng damit ng dalawang kapatid na babae para kay Diep Lamlang, inutusan niya sila, "Dalawa, tulungan ninyo agad ang king na magpalit ng damit. Huwag nating palampasin ang tamang oras para sa malaking seremonya ng pag-alis ng hukbo." Sabay silang sumagot, "Opo, kagalang-galang na hari."
Sa oras na iyon, sumigaw si Duok Vuong sa desperasyon, "Queen, may social anxiety ako, pwede ba akong hindi sumali?" Diretso siyang pinutol ni Diep Lamlang, "Hindi pwede, mamaya ay kailangan mo pang iproklama bilang Grand Marshal, pinuno ng hukbo ng buong mundo." Kasabay nito, sa kabisera ng Huyen Huyet Ko sa isang silid ay may mga taong nag-uusap, matagal nang tinulungan ng First Prince ang king sa pamamahala ng kaharian. Napakainam na siya ang magmamana ng trono, nasa kritikal na panahon ang bansa, dapat ipasa ang trono ng emperor sa isang malakas na tao. Iminumungkahi kong agad na tanggapin ang First Prince, upang mapatatag ang pamahalaan, sabi ng isang opisyal. Sumagot ang isa pa, "Left General, ang First Prince ay alagad ninyo, matalino at matino siya, hindi ba dapat ninyo siyang suportahan?" Isa pang sumuporta kay Nghi Prince, "Singhi Prince ay alagad din inyo, matalino at matatag siya, malinaw naman iyon." Sa oras na iyon, labis na nag-aalala si Anne, halos nakapikit ang mga mata niya, iniisip, isang grupo ng mga hangal, hindi pa malinaw ang Huyen Guyet Wang Trio pero nagmamadaling pumili ng panig, talagang naghahanap ng kamatayan. Ang grupo ng mga hangal, hindi pa malinaw ang Huyen Guyet Wang Trio pero nagmamadaling pumili ng panig, talagang naghahanap ng kamatayan. Biglang may isang tinig na umalingaw-ngaw, ano ba iyan? Si Cham ang tunay na may-ari ng Huyen Guyet. Nang marinig ang tinig na iyon, nagulat ang mga opisyal sa silid, paano siya maaaring siya? Ito ba ay isang kampo ng Viet? Pumasok ng sabay sina Sofian Duthi at Soda Huyen, nagsalita si Sofian Duth, lahat ay makinig, agad na ihanda ang malaking seremonya ng pag-akyat sa trono, kailangang mabilis na makuha ni Cham ang kapangyarihan ng Huyen Guyet. Walang sinuman sa mga opisyal ang sumang-ayon, may isang malakas na tinig na tumutol, si Sofian Duthi ay anak lang ng Datfai, sa relasyon ay kapatid lang siya ng king, anong karapatan niya para maliitin ang posisyon ng emperor? Sumagot naman ang isa pa, Sofian Duthi, bumaba ka ngayon. Sa oras na iyon, isang opisyal ang yumuko at nagsabi kay Soda Huyen, "Lao To, ano ang gagawin mo sa mga taong ito?" Malamig ang sagot niya, "Patayin silang lahat." Kumislap ang matalim na tingin niya. Hindi nagtagal ay napuno ng dugo ang silid, umalingaw-ngaw ang mga sigaw, "Gigi, nasaktan ang kamay ko." Kahit na ang loob ay nabahira ng dugo, sa labas ay sumisikat pa rin ang araw, at nananatiling malinaw ang langit. Matapos patayin ang mga opisyal, umupo si Sofian Duth sa trono at malakas na tinanong, si Cham ay nakaupo rito, sino ang sumusuporta, sino ang tutol? Natakot na ang mga opisyal, sila ay lumuhod at yumuko, walang sinuman ang nangahas magsalita. Sa Dathin Wang Trio, nagtipon ang mga opisyal at mga tao. Nang makita nila si Duok Vuong at Diep Lamlang na magkahawak kamay na naglalakad ng magkasabay, agad silang nagbigay galang, "Mabuhay ang hari, mabuhay ng libo-libong taon, mabuhay ang king, mabuhay ng libo-libong taon." Kasabay ng bawat hakbang nila ay malalakas na tinig na sumisigaw, "Mabuhay ang hari, mabuhay ng libo-libong taon, mabuhay ang king, mabuhay ng libo-libong taon." Nasa ibaba si Nathan Giao at ang pinuno ng sanggay, bawat isa ay may sariling iniisip, ang pinuno ng sanggay ay tahimik na iniisip, "Narinig ko na ang Supreme Patriarch ay na-promote na naman." Ibig sabihin, tataas din ang posisyon ng Ling Qiemtong. Si Than Giao naman ay nasasabik, iniisip, "Hindi ko alam kung dadalhin niya ako sa pagkakataong ito, nakakainis naman." Ngumiti si Huyen Ko, iniisip, "Mas gwapo pa ang amo ngayon kaysa kahapon." Si Doan noong ay namula ang mukha habang tinitingnan si Anne. "Dithi, ninakaw ni Diep Lamlang ang lahat ng spotlight, hindi ito nakakatuwa." Pagkatapos, malakas na ipinaalam ng Grand National Teacher, dumating na ang tamang oras, simulan na ang seremonya ng pagsamba sa langit. Nagsimula ang dalawa na magsagawa ng ritual habang seryosong ginagawa ito ni Diep Lamlang, ngunit medyo nag-aalala siya. Ang seremonya ng pagsamba sa langit ay isang malaking kaganapan, hindi niya alam kung ilang beses pa ito ulitin, sana matapos na ito. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinaalam ng Grand National Teacher, tapos na ang pagsamba sa langit, ipapahayag na ang hitch van. Nagsimula si Diep Lamlang sa kanyang hitch van, hindi iniintindi ang mga ugnayang internasyonal, paglabag sa hangganan ng Daishi, unang kasalanan, pang-aabuso sa kapangyarihan laban sa mga tao, ikalawang kasalanan. Nang ibigay niya ang military token kay Duok Vuong, medyo malungkot siyang sinabi, "Husband, lahat ito ay kasalanan ko, bagong kasal pa lang tayo, pero kailangang ipasa sa iyo ang ganitong responsibilidad." Hindi talaga si Cham, mabilis na sumagot si Anne, walang problema, aalis ako agad at babalik agad, tiyak na makakatapos pa tayo ng honeymoon."
Hawak ang military token, malungkot niyang iniisip, napakahirap talaga, paano ko ba gagawin ang panunumpa? Ano ba ang dapat kong sabihin? Nagsalita ang spirit system, Amo, subukan mo ang bagong lay assistant na ito, makakatulong ito sa iyo sa lahat ng problema, kaya nitong magsulat ng panunumpa na may 5,000 salita sa isang araw. Galit na galit si Anne, sakit ng ulo ko, gusto ko lang magpahinga, hindi gusto ng sobrang ayos ng lahat ng bagay. Nagsalita ang spirit system, Amo, subukan mo ang bagong lay assistant na ito, makakatulong ito sa iyo sa lahat ng problema, kaya nitong magsulat ng panunumpa na may 5,000 salita sa isang araw. Galit na galit si Anne, sakit ng ulo ko, gusto ko lang magpahinga, hindi gusto ng sobrang ayos ng lahat ng bagay. Kailan ko ba matatapos basahin ang 5,000 salita? Tahasang sinabi niya. Sige na, player, mawawala na ako, sagot ng Nay. At saka, sinimula ni Duok Vuong ang kanyang panunumpa, dapat labanan ang Huyen Huyet Foong Trio, hindi pwedeng hindi labanan, isipin ninyo. Habang masaya sa kasal at musika, bigla silang dumating para agawin ang bride, kaya walang magandang araw kung wala ang Huyen Huyet Foong Trio. Pagkatapos ng panunumpa, hawak ang teacher token, malakas niyang sigaw, umalis na tayo, lipulin ang mga rebelde ng trono, wasakin ang Huyen Huyet, lipulin ang mga rebelde ng trono, wasakin ang Huyen Huyet. Kasabay nito, sa Huyen Huyet Koo, nagsalita si Tivan Vien, kagalang-galang na hari, ayon sa ulat mula sa frontline. Ang Daithin Wang Trio ay nagtipo ng 200,000 sundalo sa pamumuno ni Duok Vuong upang salakayin ang hangganan ng ating bansa. Nakaupo si Sothayan Dok sa trono, malamig na sinabi, napakabata pa nila, 200,000 lang na sundalo pero gusto nilang lipulin ang Huyen Huyet Foong Trio. Sino ba ang nagbigay sa kanila ng ganitong kumpiyansa? Yumuko si Han, kagalang-galang na hari, kahit na hindi nakakatakot ang 200,000 na hukbo, ang Duok Vuong ay isang matapang na kalaban, kahit ang dating emperor ay. Nang marinig ito, nagalit siya at sumigaw, sakit ng ulo, kailan ba ako husgahan na parang si Cham ang may kasalanan, mga walang alam. Sa isip ni Tivan Vien, hindi pa kasing galing ni Sothayan Dofi ang dating emperor, mukhang malapit nang bumagsak ang Huyen Huyet Foong Trio. Hindi alam ang iniisip ni Sothayan Dofi, tumayo siya, itinuro si Han at sinabi, dahil sa katapatan mo, iniutos ni Cham na manguna ka sa 1,000,000 hukbo para lipulin ang mga malalakas na daithin, mga inutil na iyon. Iniutos ni Cham na manguna ka sa 1,000,000 hukbo para lipulin ang mga malalakas na daithin, mga inutil na iyon. Nagulat si Han, nakatingin sa sarili, halos hindi makapaniwala, ano? Sinasabihan mo ba akong labanan si Duok Vuong? Nang pangunahan niya ang 200,000 sundalo sa pag-alis, masayang-masaya ang mga sundalo, nag-uusap sila. Hindi ko akalain na may pagkakataon din ang daithing na makipagsabayan, sobrang saya. Maraming beses na ang king ay patuloy na kumikilos.